Ako nga pala si Elaine, 28 anyos. Isang simpleng may bahay. Maganda ang takbo ng buhay namin ng asawa kong si Jomar. Isang elektrisyan. Maayos ang lahat. May bahay naman kami kahit papano. May negosyo akong maliit na salon. At kahit hindi maranya, kontento kami. Hanggang dumating si Rico, ang pinsan ni Jomar na bagong dating mula probinsya. Pansamantala raw siyang titira sa aming bahay habang naghahanap ng trabaho sa Maynila. Matangkad, moreno, may itsura at palatawa si Rico. Tahimik sa umpisa, pero madalas ko siyang nahuhuling nakatitig sa akin. May kung anong titig na nagdudulot ng kakaibang kiliti sa loob ko. Habang abala si Jomar sa kanyang trabaho, ako naman ay nasa bahay at salon lang. Madalas na si Rico ang tumutulong sa akin. Gaya ng pagbubuhat ng mga gamit, mag-ayos ng mga sirang bagay, o minsan ay simpleng kasama lang sa pananghalian. Isang hapon, habang nagpapahinga ako sa sala, nilapitan ako ni Rico at tinanong, "Ate Elaine, masaya ka ba talaga kay Kuya Jomar?" Hindi ko alam kung bakit. Bumuntong hininga ako. "Oo naman," sagot ko. Pero hindi buo ang boses ko. Maya-maya pa ay may tensyon na sa pagitan namin. Tila ramdam naming pareho. Dahan-dahan siyang lumapit. Hawak niya ang kamay ko. "Alam mo ate, kung ako si kuya, hindi kita pababayaan." Mabilis ang tibok ng puso ko. Pero agad akong tumayo. "Rico, malito." Umiwas ako. Pero sa loob-loob ko, may bahagi sa akin na hindi tumutuloy. Simula noon, naging mas maalaga si Rico. Laging nandoon. Hindi ko siya pinansin, pero hindi rin ako lumayo. Tuwing wala si Jomar, si Rico ang kasama ko. Hanggang isang gabi. Habang ako'y nasa likod bahay, nilapitan niya ako. Walang sabi-sabi. Hinalikan niya ako, mariin, mainit, at hindi ko siya itinulak. Doon nagsimula ang lihim naming ugnayan. Sa bawat gabi na wala si Jomar, si Rico ang yumayakap sa akin. Sa bawat haplos niya, nakakalimutan ko lang lahat. Ang tama, ang mali. Lumipas ang mga linggo. Naging masyado ng delikado ang lahat. Minsan, muntik na kaming mahuli ni Jomar. Minsan, nararamdaman kong nagdududa na siya. Isang gabi, lumapit sa akin si Rico. May dala siyang maleta. "Aalis na ako, Elaine. Ayaw kong sirain kayo ni Kuya. Pero gusto kong malaman mo, minahal kita." Hindi ko alam kung bakit, pero naiyak ako. Ramdam kong totoo ang naramdaman namin. Pero mali. Kaya hindi ko siya pinigilan. "Tama lang to. Tama lang na umalis ka na, Rico." Pagkaraan ng ilang araw, napansin ni Jomar ang pagbabago sa akin. Umamin ako. Buong tapang kong sinabi ang lahat.
Umiyak siya, nagalit siya, hindi lang sa akin, kundi lalo na sa pinsan niyang si Rico. Pero imbes na iwanan ako, niyakap niya ako. Mahal kita, Elaine. Saktan mo man ako. Pamilya tayo. Pero sana, piliin mo ako araw-araw. Doon ako tuluyang bumagsak. Pinagsisihan ko ang lahat. Hindi kami bumalik sa dati agad-agad. Pero nagsimula kami muli. Unti-unti naming inayos ang wasak naming tiwala. Si Rico, wala na kaming balita. Ang alam ko lang, nag-decide siyang lumayo sa amin. At ako, ginawa ko aral ang lahat. Ang tukso ay hindi basta dumarating. Dumarating ito sa panahong kulang tayo sa pansin. Sa damdamin at sa atensyon. Pero ang pagkatao natin ang magsasabi kung papatol tayo o hindi. Ilang buwan makalipas ang pag-amin ni Elaine. Tahimik at simple ulit ang takbo ng buhay naming mag-asawa. Pero hindi madaling ayusin ang tiwalang nawasak. Sa bawat haplos, sa bawat yakap, may hatid ng alaala ang lumulutang. Pero hindi ako bumitaw. Hindi ko siya iniwan sapagkat pinili kong mahalin siya sa kabila ng lahat. At habang abalang-abala si Elaine sa pagpapalago ng kanyang salon, nagkatrabaho naman ako bilang regular technician sa isang opisina sa Pasig. Doon ko nakilala si Maya, ang sekretaryang laging naka-miniskirt, laging nakangiti, laging malapit. "Jomar, pakiayos naman tong ilaw sa office ko ha," ang sabi niya. "Sure, walang problema," sagot ko naman. Habang inaayos ko ang ilaw, naramdaman ko ang malambot niyang palad sa balikat ko. "Ang sipag mo talaga," anya. Napatingin ako at doon ko nakita ang kakaibang titig sa mga mata niya. Hindi ako nagsalita. Simula noon, madalas siyang nagdadala ng kape para sa akin. May post-it note pa. Para sa pinakagwapo kong technician. May heart pa at ang nakalagay, Maya. Sa una, natawa lang ako. Pero habang tumatagal, unti-unti akong naaliw. Habang si Elaine ay palaging pagod, si Maya ay laging preskong-presko. Habang si Elaine ay minsang malayo ang loob, si Maya ay laging malapit. Isang gabi, overtime kami ni Maya. Ako lang ang naiwan sa office at siya'y nag-volunteer na samahan ako. Kumakain kami ng mga pagkain na in-order namin online habang nagtatawanan hanggang sa bigla niyang hinawakan ang kamay ko. "Alam mo, Jomar, kung ako ang asawa mo, aalagaan kita, papasayahin, papaligayahin." Tahimik ako, pero sa loob-loob ko, may kumislot. "Elaine, ang asawa ko." Mahina akong sagot. "Huwag mo na akong itulak, Jomar. I'm not asking you to leave her. Just let me in. Konti lang." Pinilit kong inalis ang kamay ko. Pero bago pa ako makalis, hinalikan niya ako. Sandali lang, maikli lang, pero sapat na para bumangon ang mga alaala ni Elaine.
ng pagtataksil nila ni Rico. Pag-uwi ko ng bahay, hindi ako makatingin sa asawa ko. Pero yakap niya agad ako. Napagod ka ba, mahal ko? Ang tanong niya. Konti lang, pero gumaan na, sagot ko. Habang ako'y binabagabag ng konsensya, kinabukasan, pinuntahan ako ni Maya sa bodega. Inabot niya sa akin ang isang sulat. Jomar, kung hindi ka para sa akin, aalis ako. Pero kung kahit saglit, gusto mong maramdaman ulit na ikaw ang importante, nandito lang ako. Hindi ko na binasa ang kasunod. Ninumos ko ang papel at tumakbo ako pa uwi. Habang papalapit ako sa bahay, para akong naubusan ng hininga. Gusto kong makita si Elaine. Gusto kong maramdaman kung bakit ko siya pinaglaban. Pag-uwi ko, sinalubong ako ng yakap ni Elaine. Umiiyak siya. Jomar, salamat sa hindi pagbitaw. Nanginig ang boses ko. Hindi rin naging madali. Tinukso ako. Hindi ko siya sinagot, pero muntik na, at pinili kong umuwi sa iyo. Umiiyak si Elaine. Hindi mo alam kung gaano ako natakot na maranasan mo rin ang sakit na naidulot ko. Nagyakapan kami. Parehong umiiyak, parehong wasak noon. Pero ngayon ay buo sa muling pagpili. Pumunta ako sa opisina at sinabi kay Maya na hindi na ako babalik. Lumipat ako ng trabaho sa isang lugar kung saan walang tukso, walang kasinungalingan. Si Elaine naman, isinara ang salon at nagdesisyong samahan ako sa panibagong negosyo. Muli naming binuo ang tiwala. Minsan may lamat pa rin. Minsan, may tanong pa rin. Pero sa bawat araw, pinipili naming magpatawad, magmahal, at manatili. Tahimik na muli ang buhay naming mag-asawa. Lumipat kami ng lugar. Nagsimula ng maliit na negosyo. Kasama naming lumalaban ang simpleng araw-araw. Sa tingin ng iba, perpekto. Pero sa puso namin, alam naming mahina pa rin ang pundasyon ng tiwala. Pinanday ng sugat, pero pilit naming pinapatibay. Isang araw, habang abalang-abala si Elaine sa kusina, may isang babaeng dumating. Nakapula, mapang-akit ang ngiti. Dire-diretsong pumasok sa kainan at naupo sa harap ni Jomar. Matagal tayong hindi nagkita, Jomar, sabi ng babae. Nung lumingon si Elaine, biglang nanlamig ang buo niyang katawan. Si Maya. Dumaan lang ako para kumain. Nakagiting sabi ni Maya kay Elaine. Mukhang masarap dito, lalo na may chef na katulad ng asawa mo. Pakiramdam ni Elaine, parang binabalatan ng buhay ang damdamin niya. Hindi siya umimik. Si Jomar naman ay tahimik lang. Halatang nabigla. Pinilit niyang maging maayos. Hindi ka dapat nandito, Maya. Anong ginagawa mo rito? Bulong niya. Ngumiti lang ito. Hindi ba't sinabi kong babalik ako kapag sigurado na ako sa nararamdaman ko? Jomar, hindi kita kayang kalimutan. Habang naririnig ni Elaine ang bawat salita, parang muli siyang nasasaktan. At ang masakit,
Hindi tumatanggi si Jomar. Hindi rin siya tumitingin kay Elaine. Kinagabihan, hindi mapakali si Elaine. Tahimik lang si Jomar. Sa wakas, bumasag si Elaine ang katahimikan. Sabihin mo sa akin, Jomar, mahal mo ba siya? Hindi agad sumagot si Jomar. Saglit siyang pumikit. Hindi ko siya mahal, pero hindi ko rin agad makalimutan ang naramdaman ko sa kanya. Tumulo ang luha ni Elaine. Pumili ka. Ikaw ang pinili ko. Ikaw ang pinipili ko araw-araw. Pero ang totoo, natakot ako dahil ikaw din minsan pinili si Rico. Pinalo siya ni Elaine sa dibdib. Umiiyak. Pinagsisihan ko na yun. Jomar, akala ko tapos na tayo sa ganyang sakit. Yumakap si Jomar. Oo, kaya ngayon, tayo naman ang magsasara ng pinto. Tayong dalawa, ngayon. Hindi matahimik si Elaine. Hindi dahil takot siya mawala si Jomar, kundi dahil may kakaibang pakiramdam siya kay Maya. Hindi ito simpleng babaeng umibig. May bitbit itong kakaibang enerhiya, parang may hinahanap. Kaya isang hapon, kinausap niya si Maya ng harapan. Ano ang totoo mong pakay, Maya? Ngumiti si Maya, pero malungkot ang mga mata. Gusto ko lang ipakita kay Jomar na mali siyang iniwan ako dahil hindi ko na siya makikita ng matagal. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Elaine. Tahimik. Huminga ng malalim si Maya. May sakit ako, Elaine. Stage 3 cancer. Walang gamot. Wala nang lunas. Kaya, bago ako tuluyang mawala, gusto ko lang sabihin sa kanya na minahal ko siya at humingi ng tawad. Nabigla si Elaine. Hindi niya alam kung matakot o maawa o magagalit sa kaharap niyang babae. Bakit kailangan mo pang guluhin kami kung gusto mo lang humingi ng tawad? Tanong niya. Umiyak si Maya. Kasi hindi ako matahimik kung hindi ko marinig mula sa kanya na kahit saglit, naging mahalaga ako. Pag uwi ni Elaine, tahimik siya. Habang nakahiga si Jomar, pinagmamasdan lang niya ito. Iniisip niyang, ito na ba ang tamang oras para palayain sa galit? O kailangan pa ba niyang ipaglaban ang katahimikan nila? Kinabukasan, si Jomar naman ang nakipagkita kay Maya. Sa isang parking malapit sa karinderya, naupo silang dalawa. Bakit hindi mo agad sinabi? Tanong ni Jomar. Dahil ayokong kaawaan mo ko. Gusto ko lang malaman mong kahit mali ang lahat, minahal kita ng totoo. Tahimik si Jomar. Maya-maya'y lumuhod siya sa harap ni Maya. Patawarin mo ko. Hindi ko dapat pinasok ang tukso. Pero salamat. Dahil sa'yo, mas lalo kong nakita kung gaano ko kamahal si Elaine. Tumango si Maya. Umiiyak. Pagkaraan ng ilang araw, dumating si Maya sa karinderya. Dala ang envelope. Papeles ng ospital, diagnosis at sulat. Elaine, ito na lang ang hiling ko. Patawarin mo ko. At kung maaari, kahit isang araw lang, hayaan mong
Samahan ako ni Jomar. Matagal bago nakasagot si Elaine. Hawak niyang envelope. Pero mas mabigat ang pasya sa kanyang damdamin kaysa alinmang dokumentong laman nito. Tahimik niyang tinanong si Jomar. Gusto mo ba siyang samahan? Tumango si Jomar. Hindi dahil may nararamdaman pa ako sa kanya, kundi dahil may utang akong respeto sa taong minsang naging dahilan ng pagkagising ko at ng pagkabuo nating muli. Sa unang pagkakataon, pinili ni Elaine ang kabutihan kaysa galit. Isang araw lang, pero pagkatapos nito, ibalik mo ang buong puso mo sa akin. Isinama ni Jomar si Maya sa isang lugar sa Antipolo. Isang tahimik na tanawin ng kalikasan. Doon sila naupo, nagkwentuhan, nagtawanan at umiyak. Kung sakaling may ibang buhay, Jomar, sana sa susunod, wala na tayong mali, bulong ni Maya. Sa susunod na buhay, sana wala ka ng sakit, Maya, sagot ni Jomar. Nang magpaalam sila, niyakap siya ni Maya. Huling beses, walang pagnanasa, puro pasasalamat at pagpapatawad. Pagbalik ni Jomar sa bahay, sinalubong siya ni Elaine. Hindi na siya nagsalita, ni hindi na nagtanong, lumapit lang siya at mahigpit na yumakap. Salamat, sabi ni Jomar. Salamat at bumalik ka, sagot ni Elaine. Gabi na, tahimik, wala ng gahit, wala ng ingay, tanging tibok ng puso ang malakas, mga pusong pilit pinagtagpi, at ngayoy sabay na muling tumitibo. Makaraan ang isang linggo. Dumating ang malungkot na balita. Pumanaw na si Maya. Isang simpleng mensahe ang natanggap nila. Salamat sa isang araw ng liwanag sa gitna ng mahabang gabi. Paalam, Maya. Tahimik lang sina Jomar at Elaine. Ngunit sa puso nila, may kapayapaan na. Hindi na sila muling bumalik sa nakaraan. Bagkus, nagsimulang muli. Pinarenovate nila ang karinderya. Pinalitan ang pangalan nito. Muli, dahil iyon ang pinili nila sa isa't isa. Nagkaanak sila makalipas ang 2 taon. Pinangalanan nila itong Mira. Isang pangalan na sa gisag ng pagpapaubaya, paghilom at muling pagtanggap. Lumipas ang mga taon. Ang karinderyang muli ay isa ng paboritong kainan sa kanilang barangay. Si Elaine, masayang nagluluto sa kusina. Si Jomar naman, siya ang namamahala sa mga tauhan. Lagi pa ring maasikaso. Wala na ang bigat, wala na ang lamat. Ang natira ay pilat na nagpapaalala kung paano sila muling naging buo. Isang araw, habang masayang kumakain si Mira, tinanong nito si Jomar, Tay, bakit muli ang pangalan ng karinderya natin? Napatingin si Jomar kay Elaine. Nagkatitigan sila at sabay silang ngumiti. Dahil minsan, kahit nasaktan ka, kung totoo ang pagmamahal, pipiliin mong magmahal muli, sagot ni Elaine. Hindi man nila nakakalimutan ang mga sugat
ng nakaraan. Ang mahalaga, natutunan nila itong yakapin bilang bahagi ng paglalakbay. Ang pagdating ni Rico, ang tukso ni Maya, ang pag-amin, ang pagpapatawad, lahat ay naging piraso ng puzzle na nagpabuo sa kanilang mas matatag na pamilya. Nagkausap pa sila minsan ng kapatid ni Maya na nagpapasalamat sa kabutihang ginawa nila nung mga huling sandali ni Maya. Ibinigay rin ito ang isang sulat na iniwan ni Maya bago ito namatay. Sa aking mahal na kaibigan, Elaine, patawarin mo ko sa pagkakasala ko. Ang hiling ko lang, sana balang araw, masabi mong naging bahagi ako ng kabutihan sa buhay mo. Paalam at salamat sa pagpayag mong maghilom ang aking puso, Maya. Tumulo ang luha ni Elaine, ngunit ngayong hindi na ito luha ng galit, kundi luha ng ganap na kapatawaran. Mas luwalim pa ang pagsasama ni na Jomar at Elaine. Madalas silang sabihan ng kanilang mga suki sa karinderya, "Iba kayo? Parang di kayo dumaan sa problema." Pero ang totoo, kaya sila naging matatag ay dahil dumaan sila sa pinakamahirap at piniling hinawakan ang kamay ng isa't isa sa kabila ng lahat. Sa isang gabi ng Pasko habang magkaakbay sina Jomar at Elaine sa harap ng karinderya, pinagmamasdan nila si Mira na naglalaro at tumatawa. Tumitingala sa langit, sabay silang nagpulong. Salamat sa pangalawang pagkakataon. At sa hangin, tila may boses ng katahimikan at liwanag na nagbabalik ng sagot. Pinili niyo ang tama. Pinili niyo ang pag-ibig. Minsan, ang tunay na pagmamahal ay sinusubok sa mga paraang hindi mo inaasahan. Tukso, sakit, pagkukulang, pero kung pipiliin mong magpatawad, manindigan, at maghilom ng magkasama, darating din ang araw na masasabi mong lahat ng sakit ay naging daan patungo sa mas masayang wakas. At dito na po nagtatapos ang kakaibang kwento ng pag-iibigan nina Jomar at Elaine. Sana po ay nagustuhan po ninyo ang kwento ng kanilang pag-ibig. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pakikinig. God bless us all!